Financial IQ number 1. Kumita ka ng maraming pera. Ang basihan ng Financial IQ number 1 ay kung magkano ang pera na iyong kinikita. Halimbawa, kung kumikita ka ng 80,000 pesos buwan-buwan, meron kang mas mataas na Financial IQ kumpara sa taong kumikita lang ng 30,000 pesos. Sinabi ni Robert Kiyosaki na ang tao matalino sa eskwelahan ay posibleng maliit pa rin ang kikitain na pera kapag wala siyang mataas na Financial IQ number 1. Isang halimbawa narito ang kanyang ama. Nakapagtapos ito ng pag-aaral, mayroong PhD at isang punong guro. Pero nakita ni Robert na kahit gaano katalino, kasipag at kalaki ang income ng kanyang ama, palagi pa rin itong kinakapos sa pera. Kaya doon niya naisip na ang kanyang ama ay mayroong mataas na academic IQ pero mababa lang ang financial IQ nito. Doon din niya natutunan kung gaano kahalaga ng financial IQ kung gustong yumaman ng isang tao. Sa ating mundo, mayroong 4 na uri ng tao na kumikita ng pera. Sila ang employee, self-employed, business owner, at investor. Tinatawag ang konsepto na to ni Robert Kiyosaki na cash flow quadrant. Ang mga employee at self-employed ay mga tao na nagtatrabaho para sa pera, habang ang mga business owner at investor, pera naman ang nagtatrabaho para sa kanila. Sinabi niya na isa sa mga rason kung bakit hindi nai-increase ang financial IQ number 1 ng mga tao dahil pinipili lang nila na manatili sa left side ng quadrant. Umaasa lang sila sa steady paycheck ng kumpanya, commission, at hourly rate. Habang ang mga mayayaman naman o yung nasa right side ng quadrant ay focus sa pagpapalaki ng kanilang assets o mga negosyo at investments na nagbibigay cash flow o income sa kanila. Kaya kung gusto mong yumaman at ma-develop ang financial IQ number 1, kalimutan mo ang advice na magtrabaho para sa pera. Sa halip, mag-focus ka na bumuo ng asset na posibleng magbibigay ng passive income sa'yo. Maging problem solver ka rin at bigyan mo ng serbisyo at value ang ibang tao. Sa ganyang paraan, maraming pera ang darating sa'yo dahil willing na magbibigay ng pera ang mga tao kung meron kang solusyon sa bawat problema na meron sila.